Punong-puno ng saya at pag-asa ang kanyang mukha. Hindi ko alam kung seryoso ba siya roon o nangaasar lang, pero punong-puno ng saya at pag-asa ang kanyang mukha. Sa bagay kung makadikit at makalingkis nga siya kay Carlos para siyang linta. Natahimik ang lahat sa tanong niya. Naranan siyang tingin ang binigay nilang lahat sa akin habang si Wayne ay nabulunan pa sa kinakain. I acted cool and unaffected. Kahit na sa loob ko, gusto ko siyang tawanan ng sobra. Kagaya nga na sinabi ko, wala na akong balak ituloy ang annulment, pero syempre, hindi ibig sabihin nun pinapatawad ko ng aking asawa. Sumagot ka, ipahiya mo. Mahinang sulsul sa akin ni ate. Akala ko ba wag patulan dahil guest? Pasimple kong tugon. Nagbago ng isip ko. Napanguwi ako at umiling. Sumimsim ako sa aking inumin at marahang ibinalik sa lamesa ang baso. Kahit na kumukulo ang dugo ko kay Larissa, nagawa ko pa rin siyang itian na parang totoo. Hindi yun nagtagal at sunod ko namang binalingan ng tingin ng aking asawa namang natitig pa rin sa akin. Of course, Larissa, once we are annulled, you can have him all you want. But I bet he wouldn't want you the way he wants me right now. Muli kong ibinalik ang tingin sa babae. Kitang-kita kong pabimilog ng kanyang mga mata. Mas lalo na puno ng galak ang kanyang mukha. I must say that Larissa was like a goddess. She could line up with those gorgeous models I've seen in magazines, and somehow it reminded me of Lizzie. It was just that Anne was more sophisticated and expensive than this woman in front of me. Just an honest judgment though. Kung sa kanya lamang din naman ako pinagpalit ni Aziel, ma-offend talaga ako. Napailing na lang ako ulit. Mabilis na tinapos ang pagkain. Ramdam kong nagbubulungan na magkasintahan habang si Louie at Wayne naman tumatawa at tila ba inaasar pang kasama. Di na ako nag-abala pang tapunan ng tingin si Carlos na madilim at tumatagos ang titig hanggang sa aking kaluluwa. And one more thing, I just found out earlier that Louie and Carlos were best buddies. Hindi lang sila ganun kadalas magkakasamang tatlo dahil nasa probinsya sa Dewey. Isa siyang vice mayor sa isang bayan sa Quezon. Matapos ang tanghalian, nauna na rin umalis si ate dahil meron siyang mahalagang tawag na kailangan sagutin. Sa akin ay binigay ang pangalaga ng mga guest. Enjoy your stay here. I gave them a warm smile before I bid my goodbyes. Kung may kailangan kayo, huwag kayo mahihiyang magsabi sa akin. Thank you, Mrs. Antoniel. It's our pleasure to be here. Malumanin ang tugon sa akin ni Karil. Kasunod naman nagsalita ay si Wei. Please tell your sister. Thank you for accommodating us. Hope we'll see each other around. My face turned red as a tomato when he winked at me. Kinagat kong paibabang labi para pigilang mangiti. Patay kang bata ka. Bawal yan. Louie commented. Inakbayan niyang kanyang kaibigan at sapilitang hinilapalayo kasama ang dalawang staff na maghahatid sa kanila. Nilingon ni Larissa si Carlos gamit ang malagkit na titig. Halos magdilim ang aking paningin nang walang pakundangan siyang tumingkad at nililikan sa pisngi ang asawa ko. Sa harapan ko pa mismo. Agad na napatras ang lalaki at tinulak palayo ang babae. What the hell, Larissa? Protesta niya at para nandidiring pinunasan ng palad ang parting hinalikan. Naalarma ang kanyang mga mata at tinagilap agad ang aking paningin ngunit umiwas ako. Hindi ako affected, no? Kahit maglaplapan pa kayo, mas lalong dumalim ang aking mga mata at nagit-ngit ang ngipin ng dahil sa naisip. Go get your ass out of here. Irita ang pagtataboy pa ni Carlos. She then giggled. Let's see each other na lang later, Carlos, Or if you want, you can stay in my cabin since I'm alone there. Sinubukan pa niyang himasan ang dibdib ng aking asawa, pero mabilis na ilin ni Carlos ang kanyang sarili. Ang sabi ko, umalis ka na. Nagtitimping sagot niya. Akmang ibubuka pa lang ni Larissa ang kanyang bibig para magsalita na may malaking kamay na humawak sa kanyang braso. Pasensya na kayo naiwan ko pala tong aso ko. Sigaw ni Louie habang hila-hila niya palayo ang pilit na nagkukumawalang babae. Naiwan kaming dalawa ni Carlos. Namutawi ang katahimikan sa pagitan naming dalawa hanggang sa hindi na ako nakatiis. Tila isang hangin ko siyang nilampasan. Walang nagdadalawang isip siyang sumunod sa akin. Arya, he called me using his gentle tone. Hindi ko siya pinansin at nagpanggap na walang naririnig. Dinig na dinig ko ang gulong ng kanyang maleta, pati rin ang pagtama ng kanyang paa sa semento sa sahig. Hey! He tried to hold my arm but I easily got away. Hindi ko ininda ang mabilis na tibok ng aking puso, pati na rin ang pangihina ng mga tuhod ko. Hanggang ngayon wala pa rin ako ideya kung bakit siya naririto o kung ano ba ang pakay niya. What is it, Carlos? Ano bang ginagawa mo rito? Singhal ko sa kanya na siyang labis niyang kinagulat. Nakisabwatan ka pa talaga sa kapatid ko? Ano, guguluhin mo na naman ako? Pagod niya akong tinitigan bago pinasadahan ng tingin ng dila ang sariling labi.
Hindi ako manggugulo. Pagkaka kong natawa. Pinag-cross ko ang aking mga braso sa ilalim ng dibdib at nanghahamong tinitigan siya. Kung hindi ka narito para guluhin ako, then tell me why are you here? Hindi nagbago ekspresyon ng kanyang mukha. Blanco lamang yan at kahit anong gawin kong pagbasa, hindi ko magawa. Arya, matagal na ako nandito. Usal niya at nahihirapang lumuno. It's just that gusto ko lang na makita na mas malapit pa dahil pagod na akong pagmasdan at panoorin ka mula sa malayo. Pag-amin niya na siyang kinigimbal ng aking mundo. Sandaling na blanco ang aking isip. Ang kaninang malakas sa tambol ng aking dibdib ay mas lalo naging marahas. Ngunit kalaunan, tila agad din akong natauhan. Umiling ako at mapait nang umiti sa kanya. Oo, mahal kita pero pasensya ka na. Pero hindi mo na dito ako madadala sa mga salita mo. Kitang-kita kong pagdaan ng sakit sa kanyang mga mata bago ako nagpa siyang tuluyan na siyang talikuran. Nagmamadali akong bumalik sa cabin nang ihinang sumandal sa likod ng pinto. Bakit ganyan ka kung mag-react, Arya? If I know na may-miss mo rin ang asawa mo. May bahid ng pang-asar na saad sa akin ni Ate Chantal. Mula sa baso ng alak, matalim ako nag-angat ng tingin sa aking demonita na kapatid na pangisingisi lang habang lumalaklak ng alak sa aking harapan. Manahimik ka nga, ate. Baka mamaya may makarinig sa'yo at isipin na marupok ako. Kahit na malakas at tumadagundong ang music dito sa bar, naungusan niyo na hagalpak niya. 2 linggo siyang nanatili dito sa BTP, Arya. Huwag mong sabihin na 2 linggo ka rin magkukulong sa kwarto para lang di mag-cross ang nandasin niyo. Asik pa niya. Oo, gagawin ko talaga yun. Dinampot ko ang baso. Dire-diretsyong nilagok ang lahat ng laman niyon. Marin akong pinikit ang mga mata nang gumuhit ang pait at init na dulot noon sa akin na lamunan. Kasunod kong sinilipan si Everleigh na tahimik at tila lumilipad ng isip. Kahapon ko pa napapansin na parang wala siya sa sarili. Para bang takot at takot siya at pero iniiwasan. Kung hindi nga lang kalad-kalad ni Ate Chantal dito sa bar na malapit lang naman sa cabin ay baka maghapon din siya nagkukulong doon. Huy, okay ka lang ba talaga? Sinalat ko ang kanya noo para alamin ko may lagnat siya pero wala naman. Ilang beses siyang kumurap-kurap bago matamlay na tumango sa akin. Oo naman, medyo masakit lang ang ulo ko. Tinitigan ko siya ng matagal. Sinubukan kong basahin ang ekspresyon ng kanyang mukha kaso wala talaga ako makapa. Ngumiti siya sa akin para mapanatag ang aking loob. Seriously, I'm fine, Arya. Don't mind me. She dryly chuckled. Hindi ko na ipinagpilitan pang sarilit na pabuntuhin nga na lamang. Muli ako nagsali ng alak sa aking baso. Sumimsim ako doon bago ilibot ang paningin sa kabuuan ng bar. Malalim ang gabi kaya marami na ring mga turista ang mas pililing magpalipas ng oras dito. Open space ang bar. Meron mga upuan, lamesang gawa sa kahoy at meron ding mga duyan. Sa gitnang bahagi mayroong malaking entablado kung saan nagpa-perform ang banda. Sa kanan naman niyon ay isang bar counter at sa kaliwa kung saan pupeso ang DJ. Tumatagos hanggang kaluluwa ang lamig ng hangin humahampas sa akin. Dahil na rin siguro sa suot kong style A one-piece bikini na nakatak sa denim short shorts. Mas lalo ding nung lumitaw ang aking kaputian at expose ng aking di kalakihan pero may ibubuga rin naman na cleavage kung saan napunta ang usapan namin magkapatid. Pareho na kaming tipsy kaya mas lalong dumoble ang kulit. Ang kaninang malamig na pakiramdam unti-unti nang umiinit. So, Dewey has a wife but they are separated now? Paglilinaw ko kay ate na agad din naman niyang tinanguan. Yes, and yet is still not available daw. She groaned in frustration. I licked my lower lip as I stared at her. So you like him, even if he is still married? Buong pag-iingat kong tanong kasi baka mamaya ma-offend siya doon. Mula sa gilid ng aking mga mata, kita ko ang pag-angat ng tingin ni Leigh sa kapatid ko. Mukha nagising na yata sa maraming pagkakatulala at naging interesado na sa usapan. Nilagok ni Ate Chantal ang nasa kanyang baso at alak pagkatapos ay tumango-tango sa akin. Yes, he knows it naman. I was blunt with my feelings for him but it doesn't mean na ipagsisiksikan ko ang sarili ko sa kanya. Everleigh kissed her forehead and spoke for the first time in a while again. Curiosity filled her eyes. What do you mean by that? Nilingon siya ni Ate Chantal. Nasabi niya kasi sa akin na on the process na raw yung annulment nila ng asawa niya. He already signed it pero yung babae raw hindi pa. So, you're really waiting for them to separate, don't you? May bahid ng diin at pagkasarkasi kong tugon ni Leigh. Kumulot ang noon ni Ate Chantal. Nagtataka rin sa inaasar ng kaibigan namin. They already separated when I came into the picture. Ongoing na rin ang annulment na rin nakilala ko si Dewey. But, you still have a hidden agenda. Bintang ni Leigh kaya naalarma na ako. Why was she reacting this way? Hindi ba niya naiintindihan na mabuti ang sinabi ng kapatid ko? Pagak na natawa si Ate Chantal at marahas na umiling. Leigh naman, bobo ka ba?
Hindi ako ganyan kadesperada. Alam kong hiwalay na sila, but I know that I won't risk my heart with someone who is still married in the eyes of God and in the law. Dahil alam kong sa huli ako lang din ang madedehado. Ayoko madungi sa ng pangalan o reputasyon ko, so I'll just wait here. Saka lang ako nagagawa ng move para mas makilala siya ng lubos. Kapag alam ko na wala na talaga siyang sabit. Mahabang litanya niya. Pinagmasdan ko ang itsura ni Lane na nawalan na ng imik. Akala ko doon na magtatapos ang mga sinasabi ni ate. Ngunit hindi pa pala. Pinaningkitan niya ng mga mata si Everly na para bang mayroon siyang pagdududa. Why do you seem so offended? Why are you so affected? Ikaw bang asawa? Biro ni ate tumagalpak pa ng tawa. Para namang tinakasan ng dugong aking katabi. Ilang beses niyang sinubukang ibuka ang kanyang labi para magsalita pero wala ni isang lumabas na kataga. Naputo ng pag-uusap na iyon at sabay-sabay kaming napalingon sa entrada ng bar na makarinig ng impitatilian at kaguluhan. And from afar I could clearly see those three hunk and good-looking men walking their way towards us. Their abs were flexing, shining, shimmering like a splendid, which made women curl over their directions. They were all topless and just wearing board shorts as their bottoms. Carlos was holding a bottle of expensive liquor as his eyes were fixed on mine. Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa na siyang dahilan upang magtayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Dahil tila tumatagos yun sa aking kaluluwa. Nagtigil ang kanyang titig sa aking dibdib. Naparanok ng marahas bago bumuga ng hangin. Ang nasa gitna naman ay si Dewey na seryoso lang ang mukha at wala ring pakialam sa kanyang paligid. Sinuklay niya ang kanyang basang buhok pataas gamit lang ang mga daliri pero halos mahulog na ang panty ng kababaihan. Bukod tayong si Louie lang yatang may pakialam sa mga babaeng nagpapapansin sa kanila. Para siyang artistang kaway ng kaway at ang hindi ko magets kung bakit naka-aviators pa rin siya kahit wala namang araw. I roamed around my eyes and heaved a relieved sigh. Good thing that girl Larissa was not around. Sit with us. Alok ni ate at bahagya pang umusog para magbigay espasyo sa tatlong lalaki. Samantalang di naman ako makagalaw sa aking kinaupuan. Nasa akin pa rin ang tingin ni Carlos, ni hindi man lang yata kumukurap. Inagaw sa kanya ni Louie ang anak at pinatong yon sa aming lamesa. Can I sit here? Itinuro ni Carlos ang malit na espasyo sa aking kanang bahagi. Tiningala ko siya at kitang-kitang umaasa niyang mga mata. Bumuntong hininga ako bago tumango. Umusod ako ng kaunti para mas bigyan pa siya ng space at para na rin di magdikit ang balat namin. Mukhang di ko na yata yung kakayanin. Thank you, he said to me gently. Agad na nanoot sa aking ilong ang tapang ng kanyang pabango na umahalo sa singaw na mainit niyang katawan at ininom na alak. Mukhang kanina pa yata sila nagiinuman. Umupo si Louie sa tabi ni Ate Chantal habang si Dewey naman ay sa tabi ni Lay na agad ding bumuhat sa kinaupuan. Mauna na ako sa inyo. Paalam ng babae sa nanginginig na tinig. Nagsalubong ang aking kilay sa kanya. Mamaya na. Wala naman tayong trabaho bukas. Oo nga, ihahatid ka na namin sa cabin mo. She interrupted Ate Chantal. Medyo sumama kasi ang pakiramdam ko eh. Mas mabuti pa ipahinga ko na to kaagad. Naglikot ang kanyang mga mata. Ate Chantal sighed and stood up from her seat. Sige, ihahatid na kita. Ako na lang ang maghahatid sa kanya. Napalingon kaming lahat kay Dewey. Maging sila'y umawang ang labi sa kanya. Agad niyang kinumpas ang kamay bilang pagtanggi. Hindi na sir, kaya ko na po, it's fine. Marami ng lasing na nagkalat dyan sa tabi. Mas mainam na yung sigurado makakabalik ka na ligtas sa cabin mo. Malamig na anito at tumayo na. Nilingon ko si Ate Chantal na papalit-palit ang tingin sa aming dalawa na para naguguluhan. Na makaalis ang dalawa'y may dumaang lungkot sa kanyang mukha na mabilis ding nawala na makita niya ako nagmamasid sa kanya. Ngumiti siya sa akin pero hindi yun umabot sa kanyang mga mata. Have you eaten dinner before you drink? Napapitlag ako sa kinaupuan nang ilapit ni Aziel ang kanyang bibig sa aking tenga. Halos malindig ang balahibo ko sa init ng kanyang hininga. Bahagya pa akong umusog papalayo at sinamaan siya ng tingin. Huwag ka nang masyadong dumikit sa akin. I am not. Maang-maangan niya. I am just asking. Chill, babe. He then laughed heartily. Babe, ang mukha mo. Isa kang malaking asungot. Inirapan ko siya at dala na rin ng sobrang inis. Tinungga ko ulit ang laman ng aking baso. Dahan-dahan sa pag-inom, Arya. Your alcohol tolerance is not high. Paalala niya sa malumanay na paraan. Umingos ako at pabagsak na ibinalik sa lamesa ang baso. Binalingan ko siya na masamang tingin. Babanta ka ba rito para saway ng lahat ng ginagawa ko? Of course not. I'm just worried about you. And then shut the fuck up, Carlos. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo.
May pinilidad kong tutol sa sinabi niya at muli, nagsari ng alak sa baso. Wala na akong pakialam kung nakikita kami ni Ate Chantal. Hindi na siya muli nagsalita pa. At napabuntuhan niya na lamang. Bigla ako nawalan ng ganang masaya. Ngayong naririto na naman siya. Sana'y bumalik na lang din ako sa cabin kagaya ng ginawa ni Everleigh. Mas mabuti pa ron. Walang asungot na tanong at nagmamasid sa akin. Sunod-sunod ang ginawa kong paglakok sa alak na para bang uhaw na ako. Umiikot na ang aking paningin at pansin ko ang pag-alalay ni Carlos sa bawat paggalaw ko. Hindi na rin ako masyado makasabay sa usapan pero naiintindihan ko pa rin ang pinagsasabi nila. Akala ko mag-violent reaction ka sa suot ni Arya, Carlos. Anda na sana ako makipagsuntukan sa'yo. Tumawa ang lasing ko na rin kapatid. Tinignan ako ni Louie mula ulo hanggang paa. Nagtataka. Bakit? Anong meron sa suot ni Chan? Nagkibit balikat si ate. Wala kasi dati. Naalala ko lang kung paanong sigaw-sigaw ni Carlos ang kapatid ko. Lumungkot bigla ang kanyang tinig at marami pang humawak sa dibdib. Ano mo yon? Kahit masamang ugali ko, mahal ko ang kapatid ko. Nahiya lang kasi ako kasi kadiri, maging showy. Pasimpleng dinukot ni Louie ang cellphone sa kanyang bulsa para kuhanan ng video ang nagdadramang si Chantal. Umayos ng upo ang aking kapatid at hinanap si Carlos na tahimik lang nakikinig sa kanya. Walang mababasang kahit anong emosyon sa kanyang mga mata. Ito Carlos, real talk lang ha. Kung ako ang tatanungin, natatakot ako sa maaari pang mangyari kapag binalikan ka pa ni Arya. Kaso hindi ako magdedesisyon para sa buhay niya. Tumikhim ako at sumandal sa couch dahil mas tumindi pa ang hilong akin nararamdaman. Tila merong nakabara sa akin na lamunan at hindi ko alam kung bakit o sinasabi ni Ate Chantal. Ewan ko kung totoo bang lahat na lumalabas sa bibig niya o dulot lamang din ang kalasingan. Hindi ako naging mabuting kapatid sa kanya, Carlos. Kaya ang hiling ko lang kung bigyan ka niya ng isa pang tsansa, maging mabuti ka sa kanya. Kung ayaw mo talaga sa kapatid ko, okay lang. Ibalik mo na lamang siya sa amin. Nanginig ang boses ng aking kapatid. A tear escaped from my eyes, but I got rid of that immediately. Nang imulat ko ang aking mga matay, sinilubong ko ng usap patingin sa akin ni Carlos. Matagal kaming nagtitigang dalawa, na para bang sa simpleng tinginan na iyo'y nagagawa naming mabasa kung anumang nais namin sabihin sa isa't isa. Ang kaninang lulugo-lugo naming kaluluwa ni Ate Chantal biglang natauhan. Tumuwid ako ng upo at agad naming inayos si Carlos na nagulo kong buhok. Okay lang ba? Kakanta kami? Talong niya sa akin na siyang kinakunot ng aking noo. Bakit ka nagpaalam sa akin? Dala ko bang mic? Nagtawanan silang lahat maliban kay Carlos na napangisi lang. Baka gusto niya. Habang kumakanta siya, nagla-lap dance ka. Ate Chantal uttered then roared with laughter again. Tara na kasi, nagpapaalam na ako. Ani Dewey. At nauna na tumungo ko na sa anyong live band. Dito lang ako mga pre. Samahan at bantayan ko sa Chantal at Arya. Ani Louie. At hindi na tumanggi pa si Carlos. Sumunod din agad ang asawa ko kay Dewey. Meron silang kinausap na lalaki bago tuloy ang ibigay sa kanila ang stage. Wala pa man silang ginagawa, agaw pa sila lahat. Ang kaninang may sarili-sariling mundo mga tao, napakong atensyon sa kanila. Si Dewey ang magigitara, habang si Carlos ang may umupo sa isang mataas na upuan. Nasa harap niya isang mic na nakapatong sa standee. Mailan lang silang inaayos at kapag kuwan, nagsimulan na rin. Hindi ko inaalis sa mata ko kay Carlos. Wala akong pinalampas, ni hindi ko man lang magawang kumurap. Isa sa sikat na kanta ng bandang Silent Sanctuary, ang napiling kantahin ni Carlos. Hindi ko alam kung bakit sa unang bigkas pa lang ng linya ay gusto ko na agad kumawala sa aking mga traidor na luha. Minsan hindi ko maiwasang isipin ka, lalo na sa tuwing nag-iisa. Panimula ni Carlos sa kanta habang nakatitig sa akin. Ano na kayang balita sa iyo? Naiisip mo rin kaya ako? Simula nung ikaw ay mawala, wala nang dahilan para lumuha. Damdamin, pilit kong itinatago. Inahanap ka pa rin ng aking puso. Nagulat ako nang kumanta rin si Dewey. Tumawa si Louie at biglang nag-cheer. Mga broken-hearted kong tropa yan. Sigaw niya na may kasama pang palakpak. Bahagya ako natawa. Si Wayne naman tinaliman siya ng tingin habang si Carlos ngumisi lang kinagatang pang ibabang labi. Parang kulang nga kapag ikay wala. At hihiling sa mga bituin na minsan pa sana'y ako'y iyong mahalin. Ihiling kahit dumilim ang aking dahan na tatahakin. Patuloy ni Carlos. Tila mayroong pumipiga sa aking puso habang pinapakinggan ng bawat kataga na lumalabas sa kanyang bibig. Ang tinig ay punong ng pagsisisi at pagdurusa. Mariin kong ipinikit ang mga mata na maramdaman ang unti-unting pag-iinit ng dalawang sulok nito dahil sa nagbabadyang
kaya ko nang muling ayusin. Nagtatalong puso't isip ko sa mga dapat kong gawin. May parte sa aking pagkatao nagsasabing kaya kong ayusin to at bumalik sa kanya. Ngunit ang kabilang bahagi, pinapangunahan pa rin ng takot at pag-iisip na kailangan na kaunting oras pa. Ipipikit ko ang aking mga mata dahil nais ka lamang mahagkan. Dahil nais ka lamang mahagkan. Nais ka lamang masilayan. Kahit alam kong tapos na, kahit alam ko na wala ka na.